mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong 2 linggo na to. March 1 to 15, 2025. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Excuse me. So, simulan na tayo. Kaya nang lalaki kasi ng cards eh. Nakikita sa screen o hindi pantay. But anyways, ang dating dito, ito yung problem. Problem tong dalawa. Oh, bakit kaya? Ay, hindi pala to. Ito. Ito at ito ang problem. Pero kung maging problem man to, okay dito. Oh. Kaya lang problem ulit siya. Dahil negative tong dulong card. Ito kasi pag pinagsama mo, parang pag ginawa mong isang card lang yan, babaliktad to. Ang result, pag pinag-combine mo, babaligtad to. So, ibig sabihin, may someone na magiging madamot. Madamot sa time, madamot sa pera, madamot sa energy, effort. So, sa madaling salita, may someone na magiging selfish. Okay? Sa buong 2 linggo na to. Yun yung pwedeng mong pag-awayan. O kung di man literal na away, edi sasama loob, di ba? Ngayon magkakaayos naman at nandito tong 10 of Cups eh. Kaya ang problema nga to. Sabagay, pwede rin namang gabi to, no? Maganda kung i-clarify natin. Sabi nating sa gabi magkakaayos kasi gabi naman talaga tong moon eh. Doon siya nalabas, di ba? Night time. So, clarify natin. Kasi kung hindi, edi fake lang pala yung pakikipag-ayos. Kaya nga maganda kung clarify natin to. Gawin natin 3 para mas detalyado itong damo na. So, yung damon, kinlarify natin at lumabas tong kasi nung cards eh. Teka. Ika-clarify ko rin kasi to maya-maya. Teka, ayusin ko muna. So, ito, King of Swords. Ito naman, so 6 ulit. Pero, ito kasi yung pinaklarify natin dito. 6 of Wands at 7 of Branches. So, 7 of Wands.
So, ano na yung damon natin ngayon? Pero may lalaki, oh. So, itong lalaking to, single. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo. Okay? So, yung lalaki natin, pwede rin naman babae yan. Okay? Pero, kung babae, edi extrovert. So, again, lalaking tao to, o babae, pero extrovert. Pwede rin. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? Kung di man lalaki yun nanonood, edi person nyo to, o someone na malapit sa inyo, kakilala. O babaeng extrovert, ha? Siya yung makikipag-ayos dito. Kaya lang kasi may ano tayo, oh. Ano ba yan? Parang ano siya eh, shield. Parang siyang cage. Na parang di siya willing makipag-ayos. Ano? Kaya siguro the moon. The moon yung ending. So pag sinabi mo the moon, confusion. May confusion, illusion, walang clarity. Okay? Parang, sa madaling salita, nandun yung feeling na hindi accomplished. Hindi mission accomplished. Kasi, parang nandun ka sa part na hindi mo alam kung anong ending. Na nahang ka. Parang nanood ng movie na hindi mo alam kung anong mararamdaman mo dun sa pinanood mo. No? Parang di ka satisfied dun sa ending. Ending ng movie. Ganun yung feeling ba? Na parang mapapaisip ka. Ganun. Kasi pwede rin siyang ano eh, fear. Diba? Yang ano, the moon. Kasi madilim. So, fear, secrecy, ano ba yan? Illusion, and clarity. Psychosis, like depression, lunatic, anxiety. Ayan, yan papasok yan. Magiging moody, dramatic, emotional, overly emotional. So, sa madaling salita, may someone na ayaw makipag-ayos. Pero, clarify nga natin to. Saan nagmula tong selfishness? Diba? May someone na ay magbigay ng energy niya, o time, o money. Madamot nga siya in general. Pero maganda i-clarify natin yan. Itong Six of Fossils o Six of Pentacles. Kung saan ba tutungo tong kwento? Ano ba to? Magka-relasyon, magkaibigan, katrabaho, magkapamilya. Saan nagmula yung Six of Cups natin? Ano ba to? Pentacles, ito. Okay, ano ba to? 17. Illuminator. The Star. Ito, Three of Swords. Three of Swords, oh. Seeker. Knight of Swords pala yan. Seer ang page. Three of Swords. Ano yan? Six of Swords. So, maraming swords, ano? So, probably no contact to. Eto, magmumukha na tong no contact. Negative contact. Di no contact. Eto, LDR yan. Itong The Star, di pala kita. Ayan. So, yung Six of Pentacles. Kinlarify natin. May madamot, di ba?
Kasi pinagsama natin yung 6 of Pentacles at 10 of Wands, nagmukha na siyang baliktad na 6 of Pentacles. So, inalam nga natin sa nagmula, communication. May someone na ayaw makipag-communicate. Doon siya madamot. Madamot siya sa communication. Ewan ko kung bakit gano'n. Pero no contact to. Problema sa communication, delayed ang reply palagi, no contact, ghosting. Pwede rin. Pero kasi may someone na nasa malayo dahil nandito yung the star. Maganda kung kumuha tayo ng ibang deck kasi tayo binibigyan ng magandang sagot ng tarot. Dito tayo sa Lenormand. Ito. Medyo na to. Klaro. Italyado to Kaya paborito ko to. Ito pinaka-paborito ko sa lahat ng deck ko. Lenormand. So, alamin natin ano bang klaseng to? Reading, di ba? Kung magkarelasyon, magkapamilya, magkatrabaho, magkaibigan. Sino ba to? Pero may isang mo na nasa malayo. Lalaki yung nasa malayo. Ay, siya rin to, di ba? Yung magugulo pa Ano ba to? King of Swords. Sige, ang single to. O ex. Pwede rin kasing ex o byudo. So, yung bida natin, single na lalaki o babae, pero extrovert. Byudo, byuda, ex. Ex-husband, ex-wife, ex-girlfriend, ex-boyfriend. O, ganyan. Pero sa case na to, kaya pala siya yung nagsusorry dahil siya rin yung hindi nakikipag-communicate. Pero tingnan natin, baka may iba pa yan at may dalawang card pa tayo. Ay! O, di ba, na iba pa. Dalawa yung tao magkaibig sa bagay. Pwede rin naman itong someone na malapit. Malapit sa puso nyo dahil dog to. Maraming pwedeng case to. Pwedeng friend, o mag-asawa sila, mag-jowa. Kasi nandun yung loyalty. So, more like, malapit sa puso mo, edi friend. Pero hindi siya kapamilya. More like, tawag dito. Sabagay, kapamilya, pwede rin. Dahil malapit din naman sa puso mo yan. I would say friend. Mag-stick tayo dun. Kasi pangit yung kukuha tayo ng cards Kasi card, ito naman kasi pinaka-meaning niya ay friend. Friendship. So, ito ay sa pagitan ng magkaibigan. Pero ewan ko sa kanila kung sino yung ng ghost. Pero since dalawa ni lalaki natin, at siya rin naman yung nakikipagbati dito, di ba? Di siya yon. Siya yung nawalan ng time dito sa babae. Pero, nagtitinginan sila. Like, mag-crush. Siguro to? Love interest? O ex? Na gusto pa yung ex? Single sila pare-pareho? Ay, pwede rin naman. Sa in a relationship. Pero sa case na to, mukhang hindi sila pero attracted sila sa isa't isa. Pero again, pwede rin mag-ex sila. O pwede rin pare silang single. Kasi single din naman to. Single o ex, di ba? So again, may attraction sa pagitan nilang dalawa. Pwedeng
ex o crush. Ito, nung mag-crush sila, mag-ex, pero friend. Sa ngayon, ang estado nila ay friend. So, more like, hindi sila napapansinan nowadays. O, bigla na lang, hindi nagparamdam tong lalaki sa babae. Ngayon, nung nagparamdam yung lalaki, yung babae naman ang hindi nagpaparamdam. Ganun. O, ewan ko kung anong nalaman ng babae dito sa lalaking to. Kasi ano siya, parang guarded yung heart niya. Na parang ayaw niya makipag-ayos. O ayaw niyang makipag-usap dito sa lalaking to. Pero ganun eh. So, pwedeng ito yung kwento niya. O kung hindi man ganun, eh, pwede nga tumama to dun sa someone na malapit sa inyo. Kasi, energy naman ang basehan natin. Kung dito tumama sa inyo, eh, di tatama to dun sa kilala nyo. O someone na malapit sa inyo. O idol. Pwede rin ganun. Na mababalitaan nyo na lang. Ganito pala yung nangyayari sa buhay nila. Pero may malayo eh. May someone na nasa malayong lugar. Hindi ko lang gusto yun. O dating childhood sweetheart o magkaklase. Basta may someone na nasa malayo. O magkakababata sila o pwede rin namang hindi ganon. Na-meet lang online. Basta more like palayo sila ngayon. Tapos ito hindi nagparamdam. Ngayon nung nagparamdam na siya, ito namang babae ang ayaw. Hindi nagre-reply. Ganun. Pero again, ang estado nila sa ngayon ay friends. Anyways, punta tayo dito sa isang deck ko pa. So, sa case na to, in general na to. Okay? Minsan, tutuloy-tuloy pa rin yung kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung magtutuloy. Pero sa case na to, tingnan natin. Oh, may blonde woman, oh. Victory. Ito maganda. Sasabihin natin na ang case ay tawag dito, may third party. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, tingin ko magwawagi yung original. Okay? Sa ganitong klaseng scenario. O jealousy, halimbawa, o hindi pa confirmed. Sabi natin, nagsiselos yung iba sa inyo. So, ang ending, magwawagi yung iba sa inyo na nagsiselos kasi lalayuan ng partner niya yung pinagsiselosan. Okay, para wala nang away. So, ganun. Whether confirmed na may third party o pinagsiselosan pa lang, pero maganda yung ending kasi victorious kayo dito. Na para bang nagwagi kayo mula sa enemy. So, ano pa to? Ano pang naisip ko dito? Sabihin naman natin may someone na sinungaling. Okay? Kung baga may clarity na eh. Magkakaroon ng clarity mula sa something na may kinalaman sa dishonesty. Okay? May clarity o confession. Ganyan. Ayun. Kuha tayo ng ibang information dito.
Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kukuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa buong 2 weeks. Okay? March 1 to 15, 2025. So sa case na to, exercise. Run, walk, swim, or otherwise move your body. This will give you more energy and happiness. Share. When you share, everyone feels happy. At ang huli, believe in yourself. See yourself doing well and you will. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So, now.